hapon po sa lahat. Pwede po ba tayong magsitayo as we start our praise and worship for today? And tayo po muna yung magbatian at batiin po natin ating mga tatay na nandito ng Happy Father's Day. At masaya po tayo na nakita-kita po tayo ngayong hapon. Tunay nga na masaya magpuri sa ating Panginoon at we are thankful that we have this opportunity and meron po tayong oras na pinagkaloob sa atin para magsama-sama at magpalakasan, ganoon din ang pag-aaral ng salita niya after ng ating pagkantahan. So, ihanda po natin ang mga sarili sa pagkanta, gamitin po natin ating mga boses, ating mga kamay, dahil lang tunay nga na karapat dapat ating Panginoon na sambahin at itaas at siya lamang at hindi kung sino man or kung ano man kundi ang ating Panginoon Jesus. Amen? Sige, tayo po halina't purihin ang Diyos. Halina't purihin ang Diyos. Magpapala niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Halina't siya'y pasalamat. Minsan pa, halina't purihin ang Diyos. Pagpapala niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Halina't siya'y pasalamat. Dakilang Diyos, dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhati. Ikaw lamang ang sasambahin. Minsan pa, halina't purihin ang Diyos. Halina't purihin ang Diyos. Pagpapala niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Halina't siya ay pasalamat. Minsan pa, halina't purihin ang Diyos. Halina't purihin ang Diyos. Pagpapala niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Halina't siya ay pasalamat. Dakilang Diyos, dakilang Diyos at Panginoon. Maghari ka. Ikaw lamang ang sasambahin. Ikaw lamang ang sasambahin. Ikaw lamang ang sasambahin. Yes, Lord, ikaw lamang ang aming sasambahin. Dapat mong malaman, hindi ka niya pababayaan. Kanyang binigay
walang hanggan. Ang kanyang anak na si Jesus, siya ang daan, ang katotohanan. Siya ang buhay, siya ang buhay, ang dulay, ang daan patungo sa Diyos. Kung ibig mo siyang tanggapin, ika'y sa Kanya'y manalangin. Ang Kanyang pangako'y gagawin. Amen. Ang Kanyang anak, ang Kanyang anak na si Jesus, siya ang daan, ang katotohanan, siya ang buhay, siya ang buhay, ang tulay, ang daan patungo sa Diyos. Siyang tanggapin, ika'y sa Kanya manalangin. Ang Kanyang pangako'y gagawin. Pwede po ba nating palakpakan natin, Panginoon? Siya ang daan, katotohanan, tunay nga, Panginoon. Sige po tayo sumandaling maupo as we continue to our worship. Sige po, upo muna tayo saglit as we continue to feel His presence at tunay ngang ihayag ang katapatan ng ating Diyos. At walang kapantay sa aking puso, sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsamba iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, minsan pa, katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, sinunay na nakila. Ang pag-ibig mo, wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kaibuti niyo sa amin. Panginoon, kaibuti mo sa akin. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Maawitan, aawitan kita at pupurihin, Panginoon.
ba tayo magsitayo ulit as we give our thanks, O Lord? Aawitan. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa akin. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito iyong binago. Ang dati kong buhay puno ng dusa. Dahil sa'yo, dahil sa'yo, O Diyos, nabubuhay ang pag-asa. Di ko maihaya, taos puso pasalamat sa mga biyaya mo, laging natatanggap. O Diyos, salamat po. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo. Amen. Tunay na. At sa Tagumpay na aking natatamo. sa lahat ng araw, sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Di ko mahiyan. Di ko maihaya, taos puso pasalamat Sa mga biyaya mo, laging natatanggap. Minsan pa, O Diyos, salamat. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo. At sa tagumpay na aking natatamo. Sa lahat ng araw,
Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Tayo manalangin. Let's feel the presence of our Lord as we continue to worship through prayer. Lord, we thank you, Lord, for this afternoon. Sa araw na pinagkaloob nyo ngayon, Lord, sa amin, na patuloy nyo kaming binibigyan ng panahon at ng oras, Lord, para magsama-sama at magtipon-tipon, Lord, upang magpalakasan. At the same time, Lord, we sing together, Lord, na parang yung mga inawit namin, Lord, ay kami mismo, Lord, yung nagsulat, Lord, at gumawa, Lord, dahil ito'y patungo sa inyo, Lord, at papuri namin, Lord, sa mga ginawa niyo sa buhay namin, sa inyong mga pagpapala, Lord, hindi lang sa amin, kundi sa aming mga pamilya, aming mga mahal sa buhay, Lord, that we always thank you, Lord, that you blessed us, Lord, our families and our loved ones, Lord God. Lord, we continue to pray na patuloy niyo kaming i-bless, Lord, sa aming mga trabaho, aming mga businesses, Lord God, aming mga eskwela, Lord, na patuloy niyong kaming gabayan and patuloy kaming magliwanag, Lord, at maging ilaw at asin sa mga lugar na aming pinupuntahan, Lord, every day of our lives, Lord God. Lord, once again, Lord, we thank you, Lord, and ihanda niyo patuloy ang aming puso, aming isipan, Lord, na maging bukas sa inyong salita, sa pakikinig ng inyong salita na ihahatid na aming kapatid na Rafi, Panginoon, na patuloy kaming maging receptive, Lord, sa inyong aral sa aming mga buhay at naway masunod namin iyon, Lord, sa paglabas namin dito, Lord, dahil hindi dito natatapos sa amin ang pagiging Kristiyano, kundi magsisimula pa lamang bilang sa komunidad namin at lalo sa aming mga sariling bahay, Panginoon. And we also pray, Lord, for our country, Lord, na patuloy niyong i-bless, Lord. Continue to give us leaders na may takot sa inyo, Lord. And at the end of the day, Lord, we proclaim, Lord, that you are in control and kayo ang talagang itataas at namumuno, Lord, sa aming bansa, Lord, at ganoon rin sa aming mga lugar, Panginoon. And tunay nga, Lord, sa simbahang ito, Panginoon, ay hindi sino man, hindi kung ano man ang itinataas namin kung di ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Palagi sa tuwing kami ay nagtitipon dito, Lord, gaya nga ng aming mga kinakanta na Jesus will be always the center of our lives, our church, Lord God. And patuloy niyo kaming ingatan, pinapadalangin din namin ng may mga karamdaman ngayon at may mga sakit, Panginoon, na patuloy niyo silang pagalingin, Lord, hawakan with your and biyayaan, Lord, with your healing grace, Panginoon, that you are our mighty healer, Panginoon. At binibigyan niyo kami ng mga daan, Lord, to bless us, Lord, and to heal us, Lord, sa aming mga sakit at aming karamdaman, Lord God. Lord, dinadalangin namin ang aming another week na harapin, Panginoon, na patuloy niyo kaming samahan at gabayan, Lord, sa pamamagitan ng Holy Spirit, Lord, that to continue to correct us and to guide us, Lord, and naway hindi namin talagang laging nasusuway, Panginoon, sa mga tukso at atake ng kaaway, kundi kumapit lang kami, Lord, sa inyong salita at yun ay ipamuhay, Lord, sa araw-araw, Panginoon. And tunay nga na pinapasalamatan namin kayo at binabalik lahat ng papuri sa tayong pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po, pwede po tayong makaupo. Magandang hapon po sa ating lahat. Are we blessed?
Doon po sa ating pagsamba ngayon, purihin ang Panginoon. Ginawa nating Tagalog, lahat, para sa ganon ay maintindihan natin. Naintindihan ba natin? Amen. Praise the Lord. Kasi sabi nga sa kasulatan, di ba? We must worship the Lord in spirit and in truth. So, pag hindi natin naintindihan, wala yung truth doon. Dahil hindi mo naintindihan, di ba? Okay, so ngayon ay Father's Day. So, batiin natin ng mga lahat ng tatay na nandito. At ganoon din doon sa online. Binabati namin, batiin natin yung mga kapatid natin, yung mga kasama natin ngayon. Online din. Doon sa pagsasambahan natin. Okay, so ngayon dahil ay Father's Day ay mayroon akong hinanda na message. Ito po ay tungkol pa sa ating Ama sa langit. Binabati natin ating Ama sa langit ng Happy Father's Day. Una sa lahat. Amen? So, dito sa mundo, di ba lahat tayo may tatay. Amen? Kasi kung walang tatay, wala tayo dito. Siyempre kasama yung nanay natin. Ang tatay natin dito sa mundo ay, siyempre hindi sila perpekto. Naalala ko yung tatay ko ay, unang-una disciplinarian siya. Pero sabihin ko na lahat na kailangan namin ay, yun ay binibigay niya sa amin sa abot ng kanyang mga kaya. Even though mayroon siyang limitation, mayroon siyang mga masabi natin na kahinaan, lahat tayo. Hindi naman perfecto yung mga tatay natin. Pero yung mga pangangailangan natin, pagkain natin sa araw-araw, pag-aaral, yung damit natin, di ba? Lahat ay inisip ng tatay natin yan. At pag nagkasakit minsan ay pinangungutang pa yon. Dahil pangbayad lang sa ospital. Ganon kabait yung tatay natin dito. Even though they are not perfect. How much more, sabi ni Jesus Christ, how much more our Father in heaven, who is good, di ba? Kung do you are evil, yan yung description sa atin. Binibigay natin yung mga pangangailangan sa mga anak natin. How much more our Father in heaven who is good and perfect. Kaya ngayon, pag-aaralan natin yung kung sino yung tatay natin. Kasi kung di natin siya kilala, how could we worship, how could we pray, how could we worship our Father, di natin kilala. So, dahil Father's Day, yun yung pag-aaralan natin ngayon. Okay? So, part 1 po ito. Knowing God, His attributes. Ano ba yung attributes na yan? Yan yung katangian ng Diyos. Sino yung first time nakarinig ng word attribute? Alam na natin lahat yan. So, review. Review natin to. So, sabi dito sa Acts 2:17 saka Joel 2:28 na sa mga huling araw daw ay ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu sa lahat ng tao. Kaya yung mga, sabi diyan, yung mga anak natin, yung mga sabi, young men will see visions. Even yung mga matatanda ay they will dream dreams. So what's the purpose? Anong layunin ng Diyos na ibubuhos sa atin sa huling araw ang kanyang espiritu? Naalala nyo last week, ano yung topic natin? It's about the Holy Spirit, di ba? So yan yung purpose. Ano yung layunin ng Diyos? Bakit niya binuhos sa atin ang kanyang espiritu? Upang sa ganun ay makilala natin siya. Ano ba yung context niyan? Sa Acts 2:17, si Pedro ay nangangaral
Doon sa araw ng Pentecostes yan. At hinikayat niyang lahat ng tao na kilalanin ang Panginoon. Di ba? Sabi niya sa Acts 2:33, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the Holy Spirit. So, you will receive the gift of the Holy Spirit. Lahat ng tao na tumanggap sa Panginoon, kumikilala sa Panginoon, ay mayroong gift. Walang exemption yun. Lahat yan. Ano yung gift na yun? The gift of the Holy Spirit. So lahat tayo may Holy Spirit. Kaya, kilala natin ang ating Diyos. Amen? So ngayon, ano yung kailangan natin na malaman tungkol sa ating Ama sa langit upang sa ganun ay mayroon tayong totoong relasyon sa Kanya. Di ba pag tatay natin, kilala natin, ang tatay ko, pag late na ako uwi niyan, sigurado, mapaalam ako niyan. Parang ganyan, di ba? O, kailangan maganda yung grades ko. May mga ganyan tayong mga expectation kung ano yung gagawin ng tatay natin kung ito yung ginawa natin. Pero yung Diyos natin ay hindi ganon. Hindi siya katulad ng tatay natin na may kondisyon. Ang Diyos natin ay pang-ibig na walang kondisyon. So ano yon? Unahin natin to. Yan yung sinabi ko na ang Diyos natin ay pang-ibig. Di katulad natin ng tao na alam ko kailangan pagbutihin ko yung pag-aaral ko upang sa ganun ay mamahalin ako ng magulang ko, ng tatay ko. Yan yung pagmamahal na may kondisyon. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon. Mahal tayo ng Diyos dahil siya ay pag-ibig. Tatlong klase yung pag-ibig na yan. Yung una sa pamilya. Pamilya, kaibigan, mga kasamaan sa opisina, mahal natin sila. Anong tawag doon? Yan yung Phileo sa Greek. The word Philadelphia or Phileo, yan yung pag-ibig natin sa mga anak natin, pag-ibig natin sa kaibigan natin. Yung isa ay eros, yan yung romantic love. Alam na natin yan. Doon sa magkasintahan, ay yan yung description noon. Pero yung pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon yan. Yan yung agape love. Amen? Next ay, ano pa? Omnipotent or all-powerful. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Kaya walang imposible sa Diyos. Walang mahirap sa Kanya. Amen? Lahat na gustong gawin ng Panginoon ay Kanyang magagawa dahil siya ay makapangyarihan sa lahat. So yan yung mga verses na yan. Mamaya, bago kayo umuwi, bibigyan ko kayo ng notebook. Lahat na pag-aralan natin, yung mga slides na yan, nandito yon. So, mayroon kayong notes na mapag-aralan. Pag-uwi nyo during the week, mare-review nyo yung sermon. Kaya sa susunod na linggo, dalhin nyo uli at bibigyan ko kayo ng pandikit at ididikit nyo yung bibigyan namin na papel para hindi mawawala. So, mayroon na kayong notes. Huwag na kayong mag-alala na malimutan. Ako mayroon din. Kasi baka malimutan ko rin eh. So, mayroon ako. Nilagyan ko siya ng pangalan. So, mamaya na yan. Okay? Ang pangatlo ay our God is omniscient. Pag sinabing omniscient, alam niya lahat. Yung lahat na nasa isip natin, alam niya yan. Maging yung mga bagay na hindi pa natin naiisip, alam na niya yan na iisipin natin yan sa darating na oras na yan. Alam niya yung mga lahat na tendencies natin. Ganon ka omniscient ang ating Diyos. Alam niya lahat, wala tayo may tatago eh. Kung ano yung nasa puso natin, kung ano yung motibo natin,
Meron tayong sinabi, alam ng Lord yan. Bakit natin sinabi yan? Yan yung God is omniscient or all-knowing. The Lord is holy. Banal ang ating Diyos. Pag sinabing banal, di ba alam natin that all Christians are holy. Ibig sabihin sila ay they are separated from the world. Pinili tayo. That's why holy. Ang ibang definition ng holy, that God is holy, God is perfect. Kaya namumuhi sa kasalanan ang Diyos dahil siya ay banal. Banal, banal ang Panginoon. Kaya siya ay namumuhi sa kasalanan. Yan yung isang katangian ng Diyos. Sunod ay, ang Diyos ay walang hanggan. Di ba? Kinanta natin yan kanina. Ang Diyos ay eternal. Walang hanggan, wala siyang simula, at wala din siyang katapusan. He is, who was, and is to come. Yan yung Diyos natin. May bata pa ako, sino kayong gumawa sa Diyos? Tinatanong ko yan eh. Pero di ko nasasagutin yan dahil alam ko na ngayon na ang Diyos ay walang simula at wala din siyang hangganan. Siya ay nananatili. Even Jesus Christ, He is the same yesterday, today, and forever. Okay? So, pang-anim, the Lord is compassionate. Siya ay mahabagin. Ano bang kaibahan ng mahabagin sa mabuti? Ang definition ng being compassionate o mahabagin ay if a person ay he is in misery or in distress, talagang nasa condition talaga na critical na siya or talagang down na down yung tao. Talagang anong bibigay mo noon? He is in distress. He is in miserably. Bibigay mo ay mercy. Halimbawa, may lumapit sa akin na isang pulubi. Sabi sa akin, Tay, bigyan mo nga ako ng pagkain dahil gutom na ako. So, tinawag akong tatay, hindi ko naman siya anak. So, anong sasabihin ko? Bibigyan ko siya ng pagkain dahil naawa ako sa kanya. Pero kung anak ko siya, ay hindi awa yon. It's my obligation to feed my child. Anak natin. Dahil anak natin. Hindi yan habag. So, ganun yung compassion, habag. Habag yung, ganun ang Panginoon natin. Then, number 7, the Lord is just. Sabi nga dyan, He will judge the world with justice. Kaya ang Lord ay makatarungan. Ang Lord ay pag-ibig. Sabi, bakit mayroon siyang just? Yan yung attribute niya eh. Kaya namatay si Jesus Christ para bayaran yung kasalanan natin dahil He is just. The Lord visits non-conformity to His perfection. Ibig sabihin nun, dahil siya ay perfect, lahat na pagkakamali ay dapat bayaran. Dapat tayo yung magbayad nun eh. Tayo yung magdusa sa krus. Tayo yung ipapako. Because dahil ang Diyos siya ay just. Kaya si Jesus Christ, dahil mahal niya tayo, inako niya yung kaparusahan na yon. So, maintindihan natin that God is just. The other one is, the Lord is good. Ito yung sinabi ko, the Lord is good. Mabuti ang Panginoon. Bakit? Pinapaulan nga niya ang ulan, hindi naman pinipili, di ba? Mabuti o masama, bibigay ng ulan ng Diyos. Ganon yung kabutihan ng Diyos ay walang kondisyon. Amen? Kaya, pumunta ako dun sa China, sabi ko, very prosperous tong mga Chinese ngayon. Before nung 17 years ago, nakita ko dami motorsiklo.
Nung pagbalik ko, hindi na mga EV na electric vehicle na yung nakikita ko. Sabi ko, they are prosperous. Pero nakausap ko yung mga Chinese, mga engineers, ay atheist sila, kakalungkot dahil wala silang Diyos. Kaya naghanda nga ako ng mga verses in Chinese. Sinishare ko, sinisingit-singit ka doon eh. Para, sabi ko, para noon magamit ako ng Panginoon dito. Kaya I shared to them John 3:16. I shared to them John 1:12. Even yung guide namin, may tour kami nung pinuntahan, pinapunta kami nung sa Buddha. Ba't si Buddha yung ini-introduce sa amin? Kasi pumunta kami. Sa akin, sightseeing lang. Pero yung guide namin ay tinuturo sa amin o sinishare sa amin kung sino si Buddha. Kaya yung mga sinasabi niya, nire-refute ko, sabi ko, hindi eh. The enlightenment only is in Jesus Christ. Kasi yun yung korte ni Buddha, di ba? Enlightenment through meditation. Nahulog doon siya sa puno eh. Sabi ko, hindi eh. Only Jesus Christ is our enlightenment. Kaya kinukontra ko yung guide namin. Sabi niya sa uli, di ginagawa ko lang naman to dahil trabaho ko to eh. So, ganun. Okay? So, the next one is God is faithful. The Lord ay tapat sa kanyang mga pangako. Alam natin yan. The Lord is sovereign. Kaya sabi niyan ay, di pa tayo pinanganak, ay pinili na tayo ng Diyos na sa Kanya. Niniwala ba kayo doon? Hindi po, wala pong by chance na nandito kayo, nandito tayo, nakikinig tayo sa salita ng Panginoon, dahil noon pa man ay pinili na tayo. Ganon ka-bless tayong mga anak niya. He chose us in Him before the creation of the world. And then the Lord is omnipresent. Kahit saan, kahit saang dako, siya ay nandun. Wala tayong may tatago. Tayo pwedeng makapagtago sa Panginoon. Kasi lahat ng dako, nandun siya. And then the last one, ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Okay? So yan yung, actually ito ay hindi yan kompleto. Marami pang katingin ng Diyos na hindi natin alam. Yan yung mga basic muna. Habang nagpatuloy tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon, pagsaliksik sa Kanya ay madagdagan pa yan. Ito yan, madami yan, no? Di ko diniscuss lahat yan. Yung mga lahat na attributes. Pag sinabing impeccable, yan, hindi siya nagkakamali ang Diyos. Because He is perfect. So lahat yan ay attributes ng Lord. So what's the purpose? So, in summary, ano yung napag-aralan natin? Ito, ano ba ang kahalagahan? Bakit kailangan natin malaman ang attribute ng Lord? Yung una, sabi dyan yung pula, siya ay pundasyon ng isang makabuluhang relasyon sa Kanya. So, kung hindi natin kilala ang Diyos, paano tayo magkaroon ng makabuluhang relasyon na gumagabay sa ating buhay, di ba? Ang relasyon natin sa Panginoon, ito yung gumagabay upang sa ganun ay alam natin, bakit ba ako nandito? What's our purpose? What's my purpose? Bakit nandito ako sa mundong ito? Di nyo ba naisip yan? Bakit tayo ginawa? But if you read the Bible, the Lord created us for His glory. Amen? At ito ay humuhubog sa ating pananaw sa mundo. Yan yung sinabi ko kanina. And then the other one, ito ay nagbibigay na nito para sumamba tayo sa espiritu at katotohanan. Kaya sabi ko sa music team, Tagalog lahat yung kakantahin natin for this 2 Sundays magkasunod. Kasi yung pag-aaral natin ay tungkol sa attributes ng Lord. Kasi sabi niya,
Sabi ni Jesus Christ, we must worship the Lord in spirit and in truth. Kaya ang isa pa ay ginagabayan tayo sa ating mga aksyon batay sa kanyang katangian. At alam natin na kung ano yung mga nakita natin sa mundo, ito ay plano niya sa atin because God is sovereign. Amen? So, mamaya mayroon tayong discussion at ito yung mga katanungan. Yan. Tapos, pangalawa, ito yun. Tapos, plus lang natin mamaya yan during our discussion. Okay, so tayo tumayo at tayo manalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami po ay nagpupuri sa iyo at kami po ay nagpapasalamat dahil po sa kayo po ay mabuti sa amin. Kayo po ang dahilan kaya kami po ay nandirito, Lord, para po sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. That's why you created us, Lord, in your image. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa iyong mga salita na aming narinig sa hapong ito. Sana po ito ay gagamitin nyo upang sa ganon ay kami po ay makakilala sa iyo ng higit pa sa nung una, Lord. We praise you and we give thanks in Jesus' name. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Pwede na tayong makaupo. Salamat, kapatid na Rafi, sa iyong magandang mensahe. At tayo po ay dumako sa pagbibigay. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sa ating paghandog ay may dalawang uri ng pagbibigay. Basahin po natin sa Mark 12:41 and 44. Umupo si Jesus malapit sa pinaglalagyan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng pera. Maraming mayayamang naghuhulog ng malaking halaga. May lumapit doon na isang mahirap na byuda at naghulog ng 2 pirasong barya. Tinawag ni Jesus ang mga tagasunod niya at sinasabi ko sa inyo ang totoo. Mas malaki ang binigay ng biyudang iyon kaysa sa lahat na nagbigay sapagkat silang lahat nang nagbigay lang ng sumobrang pera. Pero ang biyuda ay nagbibigay sa kabila ng kanyang kahirapan. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang ikabubuhay. Ang pagkakaloob sa Diyos ay may kalakip na pag-ibig at sakripisyo ng totoong pagbibigay. Kapag tayo ay nagbibigay sa isang tao, hindi natin ito itinuturing na isang payak o ordinaryong pagbibigay na nagmanooba sa kalakip ng iyong pag-ibig sa taong pinagbibigyan natin. Ano ang sakripisyo ng balo? Ang biyuda ay hindi katulad ng mayayaman. Ay nagbibigay ng lahat ng meron siya. Walang iniwan para sa kanyang sarili ayon sa mga tool ng pag-aaral ng Biblia. Ang pagmamasid ni Jesus. Napansin ni Jesus ang alay ng balo at tala ng habang ang lahat ay nagbibigay ng kanilang kasaganaan. Ibinigay niya lahat sa kanyang kahirapan. Ang totoong katangian ng pagbibigay, binibigyan din ng pahayag ni Jesus na ang totoong halaga ng isang regalo ay hindi sukat nito, ngunit ang puso at likod nito ay sakripisyo ng kinakatawan nito. Ang pananaw ng Diyos, ang Diyos ay higit na nalulugod sa alay ng balo sapagkat sumasalamin ito sa isang
mas malalim na pangako at pagmamahal sa Kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa ating na sa ating kabutihan loob ay dapat magmula sa ating mga puso at walang maging isang salamin sa ating debosyon o Diyos, sa Diyos, anuman ang ating pinasyal na sitwasyon. Tayo ba'y manalangin? Panginoon Hesus, salamat sa pagtuturo sa amin tungkol sa alay ng biyuda, tulad ng balo. Naway maging handa tayong ibigay ang ating lahat, hindi lamang sa ating labis, ngunit lahat ng dapat nating mabuhay sa iyong pangangalaga at para sa kapakanan ng iyong kaharian. Tulungan kaming kilalanin ang iyong mga pagpapala at magbigay na mapagbigay, hindi sa obligasyon, ngunit dahil sa pag-ibig at pasasalamat. Naway magkaroon tayo ng parehong puso tulad ng biyuda na nagbibigay ng lahat ng meron siya. Lahat na nangangahulugan isuko kung ano ang kailangan niyang mabuhay. Gabayan mo po kami na maging mapagbigay sa aming oras, ating mga talento at ating mga mapagkukunan upang ang iyong pagbibigay ay sumasalamin sa aming pag-ibig para sa iyo at pag-ibig sa ating mga kapitbahay. Sa iyong pangalan, Jesus, ay nagdarasal kami. Amen. Praise God sa ating mga kaloob. Isang kagalakan talaga na tayo palaging nagtitipon, lalo na pag Sunday. Ito ay nakalaan para sa ating Panginoon. At isang kagalakan din na meron tayong mga bagong kasama sa pagsamba, no? So patatayuin ko sila, tapos pagkatapos ng huli, saka natin sila welcome ng masigabong palakpakan. Okay? Unahin natin ang mag-asawang Brother June at Sister Mila. Tayo po sila. At kasama na rin si Erlyn, no? Yan. Okay. Sabi ko sa dulo pero okay na rin. Okay. Gayon din ang mag-asawang Celso at Rose. Yan. Tayo po sila. Yan. At meron pa ba? Baka meron akong hindi na nabanggit. Meron pa bang iba? Okay. Ngayon, siyempre, pinagpapasalamat natin, narito yung buong angkan ng Pakapak. Na-miss natin sila for a long, long time. No? Yan. Okay, maupo na po tayo. Tatanggapin po natin ang basbas at pagkatapos ay magwawakas tayo sa pag-awit. Let's pray. Tayo po ay magsiyuko. Pagpalain ninyo kayo ng Panginoon at ingatan, pagliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mga bag sa inyo. Itaas ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Tanggapin ninyo ito nagmumula sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bago po tayo magpunta sa ating discussion, gusto lang po natin parangalan ang ating mga ama. Itong
araw ng linggo kasi araw po nila ito. Okay, so June 15, sabi sa statistics daw, mas marami daw celebration ng mga nanay at saka mas puno daw ang restaurant sa Pilipinas kapag Mother's Day kesa daw sa Father's Day. Pero kung titignan nyo po, tama po. Ang daming mas saradong restaurant pag Mother's Day. At saka sabi ng mga department stores daw po, mas maraming bumibili ng mga regalo sa nanay kesa sa mga tatay. So, pero sa paningin po natin, lalo na po sa Biblia, napakahalaga po ang role po ng mga ama. Kay Adan pa lang po, ang sabi ng Panginoon, work on the garden. Wala pa siyang asawa nun. Wala pa po si Eva. Ang sabi sa ating mga kalalakihan, you work on the garden, tend the garden, and protect it. So doon pa lang, yung work on the garden, kasi doon mo makikita yung mga bunga, doon kakakain. Parang sinabi ng Panginoon talaga, ang mga kalalakihan natin, provider. Okay? And then, talagang sila yung nagwo-work, nagtitend, nagtitake care, protector, sinisafeguard ang garden. So sa pamilya, nakikita natin talaga, mas expressive lang tayo sa nanay. Kasi bihira po sa mga lalaki, expressive. Mas expressive po kasi ang mga kababaihan. Pero may expressive din po ng mga tatay. Pero karaniwan, generally, mas hindi expressive ang mga tatay. Pero pagdating sa baon, sa allowance, sa pamimili, sa pera, sino po ang ating sinasandalan? Ang ating mga ama. Sila po ang pundasyon. Okay? Kahit po ang mga misis, pag may problema, usually ang problema ng nanay, pera. Sino unang tatawagin? Ang asawang lalaki. Okay? Kasi po, nasa pundasyon po, karamihan ng mga ating tatay ay tahimik kasi daladalan, sila po yung pundasyon. Kung maraming anak, abay 5-story building. Mahirap pong mag-maintain ng 5-story building, 3-story building, kahit po bungalow at isa lang pong anak. Pero pasan-pasan po ng mga ama natin ang ganyang bigat. Hindi lang po sila nagsasalita, pero dama natin ang kanilang ginagawa para sa ating pamilya. At isa pong video presentation na gusto namin handog sa inyo. Isang kanta lang po para sa ating mga tatay, sa mga papa.
Amen. Totoo po yan, ano po? Okay, konting impromptu question lang. Sa ating mga tatay na andito, what is the best thing na na-experience nyo na being a dad? Kahit konti lang po, sa maamang narito. What was the best thing para sa inyo being a dad po? Na naranasan nyo? Sige po, ano lang po. Mga tatay, ano po? Ano po, tatay? Changing diapers. Sinong tatay ang naka-experience mag-change ng lampin? Dati po, ang lampin, cloth pa po yan. Departible, di-clip. Hanggang ngayon, disposable na po, di po ba? Pero noon, nilalaban pa po yan. May mga tatay na marunong magpalit ng lampin. Ano pa po? Ang mga tatay, ano yung best thing? Sige, Kuya Jim. Yun. Pag nakita ni Kuya Jim ang magaganda at gwapo niyang anak, abay, solve na solve. May satisfaction sa mga tatay, no? Lalo na pag sinabing, kamukha mo tatay mo, ang gwapo mo. Di ba? Ang sarap nun. Meron pa po, mga dad. Sige, Kuya Aser. Ayun. Naka-experience na si Kuya Aser na maghatid sa altar. 2 babae, 1 lalaki ang ni Kuya Aser. Iba no, iba po yung mga tatay pag ando na sa altar, no. Mas kinakabahan nga po sila kapag gano'n, yung pag kinakasal yung mga anak. Meron pa po, mga tatay, daddy, papa, tatang, itay. Sige, Kuya Ran. Pinipilit ng anak. Wow, nagpiprepare ng baon. Ba? O tingnan nyo, di ba? May mga tatay na gano'n na parang nanay. Okay? Ang mag-prepare ng baon at maghatid sundo sa eskwela. Tatay, meron pa? Nahihiya ang mga tatay oh. Kuya Romy. Wow! Binigyan naman siya ng apo daw. Oh, di para na siyang nasa stage noon. Okay. Anything na sabihin sa atin ng anak, di ba, sa mga sa ating mga ama, talagang pinapahalagan natin yun. Meron po gusto mag-share? Sige, Dennis. Kuya Dennis. Yan. Yun. Nagda-drive na siya ngayon ng mga anak. Pero yung din malimutan yung playing time before, nung maliliit pa sila. Right? So I think sa mga tatay, andun pa rin yung kung ano yung maliit sila, hindi nalilimutan yun. Meron pa po? Habol, mga tatay. Edmond, sige, go. Okay. Una, takot daw siya, pero ngayon, oo, bata pa siya. Pero bata ka pa rin naman ngayon, Edmond. Pero andun na yung kahalagahan habang tumatagal na nagmamature. Andun na yung responsibilidad na walang takot. No? Kuya Ed, ano pong what's the best thing being a dad for you?
Yes. Okay. Okay. May dagdag pa po, Kuya Orlan. Okay na po. Ngayon, gusto namin handugan kayo dahil alam naming you have been provided ever since. Hindi po malaking halaga ito, pero cash po ito. Yan. Pero ito'y simbolo, maliit lang po ito, pero simbolo po ito ng aming kagalakan, respeto, at parangal sa inyo that you have been providing for your family ever since up to now. Hindi natatapos. Magkaroon man ng apo at nagkaroon man ng apo sa tuhod at apo sa talampakan. Ang tatay at lolo ay patuloy na nagbibigay. Now, ito po ay simbolo ng lahat ng inyong pagod at pawis at being provider and taking care of the family. This is worth 200,000 pesos. 200 pesos pang kape ni tatay sa pagod at pawis at pag-ibig na kasama ng simbolong ito. Okay, pwede po ba tumayo ang ating mga tatay at bigyan natin na Sandra? Kindly give the envelope cash please worth 200,000 pesos. Ayan, may tatay na tayo dito. Okay. Pang McDonald's. Pwede rin Jollibee kung ano gusto nyo. Pwede rin Dunkin' Donuts. Okay, palakpakan po natin ang ating mga tatay. Meron pa po dito. Yan, thank you po. Okay. Ngayon po, kung napapansin nyo po, may new format po ang ating fellowship, okay? Maikli lang po ang sermon, pero pagkatapos po kasi niya, meron tayong discussion. Ang service po natin ay 1.5 hour, so that would be 90 minutes, okay? So usually po, tatapusin natin, hopefully, na 20 minutes lang yung sermon, para meron tayong 45 minutes or 40 minutes sa service. Tapos po, ang natitirang 40 o 45 minutes po ay sa discussion po. Kasi po, ito na yung pinaka-fellowship natin, pag-aaral. Kasi po, mahirap po sa atin magkaroon ng small group dahil maliit lang po tayo. So, magiging classroom type po ang ating fellowship discussion every Sunday po. Okay? So, yung tanong po kanina ay tungkol sa mga attributes po na pwede po nating i-flash by matanong natin. Yan, ang ating mensahe po ay tungkol sa katangian ng Panginoon. Okay? So, ano-anong mga katangian ng Panginoon ang medyo na mas naintindihan nyo ngayon o pwede nating tanungin na mas malalim pa nating maintindihan. Katulad ng unang-una, pwede ba nating maano na ang Diyos ay pag-ibig, Ella? Yung mga katangian? Yan. Ang sabi po, ang pagmamahal daw po ng Diyos, lalo ng Diyos Ama, ay no conditions. Ibig sabihin, pag nakagawa ng mali, mahal pa ba tayo ng Diyos? Yes. Kahit na wala tayong gagawin na mabuting-mabuti at magkaka-reward tayo, hindi po. Okay? Hindi nababawasan ang pag-ibig ng Panginoon pag nakagawa tayo ng mali. Hindi rin nadadagdagan kung nakagawa tayo ng tama. Ibig sabihin po, alam ng Panginoon, yan ang sinasabi niyang agape, walang kondisyon. Okay? So, kung ganyan po, paano ang relasyon natin kung alam natin ganito tayo kamahal ng Diyos? Di ba minsan pag nakagawa tayo ng mali sa asawa natin o yung mga anak sa magulang, di ba ang tendency natin lumayo? Pag nagkautang ka sa tatay mo tapos hindi mo nababayaran, di ba hindi ka muna lalapit sa tatay mo? O kaya sa kapatid mo, di ba?
Kasi alam mo, may nagawa kang mali. Kasi ang kapatid natin, asawa natin, magulang natin, kaibigan natin, medyo nababawasan ng pagmamahal pag nakakagawa tayo ng mali. Pero ang Diyos, hindi po. Okay? So, hindi rin siya nagpapaalala ng mga mali natin. Di ba tayo po, lalo na sa mga asawa, ikaw ganyan ka talaga eh. Yung ugali mong yan, naaasar ako sa ugaling mo yan. Yung pagkakamaling mo yan, paulit-ulit mong ginagawa yan eh. Di ba? May record of wrongs tayo. Pero ang Diyos, wala. Pero siya, mahal niya tayo kasi sabi diyan, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi dahil kaibig-ibig tayo. Bawat isa sa atin may topak. Lahat po tayo may mga weaknesses. May mabuti tayong ugali, meron ding mga hindi. Di po ba? Iba-iba lang po ang ano natin. Pero ang Panginoon, mahal tayo kasi ang Diyos ay, ang definition, siya ay pag-ibig. Hindi dahil kaibig-ibig tayo. Kung tutuusin, ang dami nating mga weaknesses eh. Pero minahal niya tayo, bawat isa, dahil siya ay pag-ibig. Meron kayong gustong idagdag dyan po? Nakakatulong po yan sa relasyon. Okay? So sa Diyos po, pag tayo ay nagkakasala, kung minsan merong tayong hindi nasusunod sa alam niya nating kalooban niya, pero di natin sinusunod, makakahingi pa ba rin ba tayo sa Panginoon? Okay? Sa palagay nyo ba, ibibless niya pa rin kayo kahit na gumawa kayo ng mali? Kahit di kayo nagsisimba tuwing linggo? Kahit di kayo nagdi-devotion? Kasi hindi nakasalalay sa ginagawa natin ang pag-ibig niya. Kaya, di ba, ang relasyon mas maganda. Kasi po, paulit-ulit tayong pwedeng lumapit sa Panginoon kahit nagkakamali tayo. Pwede tayong mag-sorry kapag naaramdaman natin, na alam natin na nagkamali tayo. Pero sa Panginoon, sabi niya, yeah, I know, pero you have already, I have forgiven you, your past, your present, at yung pang gagawin mo pa. Okay? So, sa Kanya, you move on. Kasi nga, ang Panginoon, kaya sa mga panalangin natin, kung minsan sasabihin nila, pag nanalangin ka, hindi sinasagot ng Panginoon yan. Kasi may kasalanan kaya siguro hindi ka sinasagot ng Panginoon. So, sa palagay nyo, sa ganitong katangian ng Panginoon, tama kaya yon? Kung may sakit tayo, tapos hindi ka gumagaling, sa palagay nyo ba, ayaw tayong pagalingin ng Panginoon kasi baka may kasalanan tayo sa pag-take care ng body natin and so on? Di ba, minsan ang tingin natin parang hindi sinasagot ng Panginoon kasi parang pinaparusahan tayo sa mali nating ginawa. Pero sabi dito, wala sa gawa natin ang pag-ibig niya. Okay? Kay mali o tama ang ginagawa natin. Okay? So ito pong mga attributes na to, pag pinag-aralan po natin, nakakatulong po, yun yung sabi sa mensahe kanina, nakakatulong sa relasyon. Sa ating mag-asawa, kapag ang spouse, laging binabalik yung mali ng spouse, ng asawa, hindi nakakatulong sa relasyon. Di po ba? Pero kapag hindi mo na binabanggit dahil tapos na, mas lumalago ang relasyon natin. Ganon din sa Panginoon. Sabi nga niya, in the New Covenant, sabi niya, your wickedness I will remember no more. Your sinfulness. Kasi pag napatawad na ng Panginoon, tapos na. Okay? So, ganun din po tayo. So, all-knowing, wala tayong matatago sa Panginoon. Okay? Iisipin pa lang natin. Alam na niya. Sabi nga niya, kung may hinihiling tayo sa Panginoon, bago mo pa banggitin, alam na niya. So, hindi siya magagalit kung humingi ka ng 1 million. Wala po yon sa ating mga ginagawa. All-knowing, alam na niya.
Kaya ano yung mga desires natin. Tayo nga mga magulang, alam natin yung mga paborito, alam natin gustong-gusto ng mga anak natin. The same is true with our God the Father. Nothing is too hard for the Lord. Baka meron kayong problema ngayon na napakabigat. Maaring may tampuhan kayo o sigalot sa relasyon, sa mga anak, sa mga kaibigan, sa girlfriend, boyfriend, sa pag-aaral, sa teacher, and so on. Parang sasabihin natin, parang mukhang malabo itong masolve. Kung may sakit tayo na para bang hindi na to pwedeng magamot. Pag sinabing cancer, kasi sa atin, final na eh. Parang wala nang magagawa eh. Pero sabi dito, ano daw? Nothing is too hard for the Lord. Kahit anong sakit yan, kahit anong problema, kahit anong laki ng utang natin, na financial, sabi, ano daw? Walang mabigat sa Panginoon. So, lahat ng ating mga problema ngayon na kasalukuyan nating meron, kahit sa school man yan, career, sa trabaho, sa relationship, sa financial, ang sabi, walang imposible sa Panginoon, walang mahirap para sa ating Diyos. Kahit sa pagbabago ng tao, di natin kaya magbago ng tao, pero sabi, ang Panginoon, hindi mahirap para sa Kanya yan, na baguhin kung asawa nyo man, o anak nyo, na medyo naliligaw ng landas. Sabi, walang mahirap sa Panginoon. So, maging kalakasan natin yan, alam niya lahat. Alam niya yung mga motibo natin, sa iniisip natin. So, ito ano po nito na masyadong maano po sa damdamin yan na kuminsan sa Panginoon, sa akin na personal, sa Panginoon ko lang nasasabi ang lahat-lahat. Kahit po yung galit ako, sa Kanya ko nasasabi. Okay? Kasi kapag sa ibang tao, pinsan kapag nagsabi ka ng problema mo doon, di mo alam pagtalikod niya, naku, ito si Dang, grabe to, yung mga ganyan. Pero sa Panginoon, hindi ka mamamarites. Itatago niya sa'yo. Itatago niya kung ano man lahat at naiintindihan niya kung ano man yung saloobin mo. Okay? At kung meron mang mali sa mga kinukwento mo sa Panginoon, nasasabihan ka niya sa pagbabasa mo ng mga salita niya ng Panginoon. Okay? So, alam ng lahat ng Panginoon. Ang Panginoon ay holy daw. Ibig sabihin, set apart. Lumaki po tayo na iba-iba ang Diyos na natutunan natin. Pero karamihan sa atin, lumaki na mayroong binabasbasan, lumaki po ako sa ganyan, may pinupunasan ng panyo, okay? Lumaki ako sa paulit-ulit na dasal na nire-recite ko, memorize ko, pero sabing ganon, ibang-iba ang Diyos sa Biblia dahil nakakausap mo siya at napapakinggan ka. Ibang-iba sa nakalakihan nating relihiyon. May relasyon tayong tunay na katulad ng relasyon natin sa pamilya. Set apart siya. Ngayon tayo, dahil iba din ang Diyos natin, nasa set apart tayo. Yung ibang may problema, iba ang dating ng problema sa mga Kristiyano na. Okay? Ang dami po dito sa church na nakaranas ng medyo mabibigat na problema. Pero nakita nyo, andito pa rin, nagtitiwala sa Panginoon at nakikita natin yung testimony nila kung papaano sila hinugot ng Panginoon dun sa problemang yon at tinulungan sila ng Panginoon at na-overcome, nagkaroon ng solusyon ng anumang problemang yon. So, iba tayo kasi iba ang Diyos natin, ibang-iba sa nakagisnan nating Diyos. Yung pong ibig sabihin ng holy, set apart, hiwalay, iba siya sa karamihan. Nag-iisa siyang
iba sa karamihan. Yan po ang ibig sabihin ng banal. Okay? Yan po ang ibig sabihin ng banal. At everlasting siya. Alam niyo po ba na tayo rin ay everlasting? Kasi po, ang tunay na tayo po ay body, soul, and spirit. Kapag namatay po tayo, buhay pa rin po ang espiritu natin at kaluluwa. Ang namamatay lang po at naaagnas ay ang ating physical body. Kaya po, di ba, pag may namamatay, minsan nakikita nila yung mga namatay na ganun pa rin yung face nila, pero hindi na physically present. Okay? Kasi tayo po ay, we were made in God's Spirit, di ba? In God's image and God's Spirit. So, pangwalang hanggan po tayo. Kaya po ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng salvation talaga, nakapiling siya ng pangwalang hanggan, everlasting. Walang katapusan po, walang ending. Okay? At mahabagin, ang kahabagan ng Panginoon, yung compassion niya, grabe po yung, kung maalala niyo si Mother Teresa, meron siyang video before, sinabi na very merciful and kind and compassionate si Mother Teresa. Kasi po, nakuhanan siya ng video na hindi niya alam, meron doon parang may ketong na may sakit. Nakita niya, binigyan niya kasi ng food, may rasyon sila. Yung isang may ketong doon na medyo na yung mga sugat niya, ayaw kumain. Alam niyo, nilapitan ni Mother Teresa. Tapos, kinuha niya yung pagkain, sinubuan niya. Kinalong niya, kasi payat na kinalong niya sa bisig niya at saka niya sinubuan. Sabi niya, that is compassion. Ganon ang Panginoon sa atin. More than Mother Teresa, the Lord is compassionate. Minsan pag may namamalimos, tayo, bigay lang ng pera, okay na. Pero iba yung may compassion, may mercy na minsan yung pagbigay mo ng pera, saan ka ba nakatira? Yung iba kakausapin pa yan. Sabi gano'n, ang Panginoon, much more than that, ang compassion ng Panginoon. Kaya imagine kung may problema tayo, tapos may pangangailangan tayo, tapos feeling natin di tayo sinasagot ng Panginoon. Sabi dito ang Panginoon, compassion. Any concern mo, yung di ka makatulog, kung may problema ka, tapos hindi ka makatulog, do you think nakakatulog ang Panginoon? Sinasabi ng Panginoon, tulog ka na anak, gising naman ako. Tulog ka, ako gising naman, babantayan kita. Much more than that ang Panginoon. You see the compassion, the mercy, the kindness ng Panginoon. Okay? Ano pa po, Ella? Ano isusunod? Yan. Just po siya. Wala pong, hindi po, fair lagi ang Panginoon. Wala siyang paborito. Okay? Hindi niyo pwedeng sabihin, ay si Dang paborito yan ng Diyos. Laging sinasagot ang kanyang panalangin. Hindi po. Okay? So, walang paborito ang Panginoon. Lahat po, bawat isa sa atin ay paborito ng Diyos. Kaya imagine mo, kung paborito ka ng Panginoon, kahit anong sabihin natin, ano yon? Dinidinggin ng Panginoon. Okay? So, mabuti ang Panginoon. Alam natin, tapat siya. At pinakadakila siya sa lahat. Kahit saan tayo magpunta, magtago man tayo. Ako minsan nagtatampo sa Panginoon, hindi ko siya kinakausap pag may tampo ko. Pero sabi dito, kahit saan ka magpunta, andun ang Panginoon. Kahit may tampo ka, hindi umaalis ang Panginoon sa atin. Within din tayo ng andyan lagi ang Panginoon sa atin. At hindi nagbabago kung anong ginawang mga milagro ng Panginoon noon, hanggang ngayon yan at hanggang bukas yan. So alin po dito sa mga katangiang ito ang medyo tumimo po sa puso nyo? Meron po bang gustong mag-share? Wala pong dito tama o maling answer. Meron po ba kayo na gustuhan? Sige, Ate Resi.
Amen. Amen. Minsan yung fear ng mga oldies natin, right? Yung paano kapag ano ka na, wala na yung mga anak mo, minsan nasa abroad yung iba kahit marami anak, tapos kayong dalawa na lang o nag-iisa ka na lang, pero hindi tayo pabababayaan ng Panginoon. Nagpapadala siya ng mga tao physically na mag-aalaga sa atin at titingin sa atin. I think, nalimutan ko lang, may verse sa Bible na sabi, even in old age, I will carry you. Na hindi ko alam kung Isaiah o Psalms yan na I will carry you kapag ano ka na, yung matanda ka na, hindi ka, sabi niya, kakargahin kita. Imagine mo yun, kakargahin kita. Meron pa po na attributes ng Panginoon na sa inyo, medyo tumimo sa puso po natin. Okay, mahiya kahit classroom type ito, hindi naman sharing lang po. It's a sharing fellowship na rin po. At the same time, nadi-discuss natin. Sige, Ate Edna. Yeah. Nothing is too hard for Him. Yeah. So, yun actually lahat ng attributes na yan lalo ko siyang minamahal. Lalong napapalapit ako sa Kanya. At yung tumimo nga sa aking puso, yung being an omnipotent God. Kasi marami na rin ako naging experience sa personal ko at alam nyo na rin yung naging napagdaanan namin sa pamilya. Mahirap, pero nakita ko na para sa Panginoon, madali niyang nasusolusyonan. Hindi nga lang bigla, pero unti-unti nakikita ko yung pagkilos ng Panginoon. Amen. So, kahit sa trabaho ko, hindi rin madali, bigla-biglang may nag-pop up na problema, pero ang una kong gagawin muna, I seek Him. Humingi muna ako ng wisdom sa Kanya. At the end of the experiences, nakikita ko, kumikilos ng Panginoon, may solusyon siya. Amen. So, yun, doon ko nakita na wala nga namang mahirap para sa Kanya. Amen. Pag tayo magtitiwala lang sa Panginoon, at yung being an omnipotent God, kayang-kaya lahat gawin yan. Amen. In God's time. Amen. Yan. All-powerful. Meron pa po? Kuya Ran. Kuya Ran, tapos si Raquel. Sige, Kuya Ran. Ang God's attribute na i-share ko itong omnipresent nasa lahat ng dako. Natatandaan ko nung pauwi kami ni Kiara galing dito sa church. Nung malapit na kami sa amin lugar, umambon. Tapos sabi ni Kiara, umaambon. Hindi, tuloy na natin. Malapit na lang yung bahay natin At pagkatapos doon, pinipilit niya akong pahintuin para, kasi nga nababasaan niya. Malapit na kami doon sa bahay. So, tumabi ako. Mga siguro 5 minutes. And then, ang bilis ng pagtila ng ulan Pag tapos noon, tsaka pauwi na kami. Tapos mamaya, nung binabagtas na namin yung paakyat doon sa amin, nagtataka ako, bakit wala akong kasalubong ng mga sasakyan? Nung bandang paakyat na kami doon sa, sa malapit sa amin, merong punong bumaksak. Yung punong bumaksak na yon, eksakto, meron tinamaan, pero yung ambulansya ang tinamaan. Halos kasabay lang namin yung ambulansya Naalala ko ngayon, sinabi ko, Panginoon, salamat at itinuro mo sa amin. Kung kami ang tumuloy at hindi kami huminto dahil umambon, baka siguro kami yung tinamaan ng puno. So napakalaking puno. Tapos kami pa nga yung unang-unang nandun sa traffic Kasi nga kami dapat kasunod Kaya sabi ko, Panginoon, salamat at
Kahit salamat din sa pagturo mo sa amin na talagang hindi ako nagtuloy. At kaya nga sa lahat ng oras, nandun ang Panginoon. Amen. Yun ang sinasabi dun sa katangian ng Diyos. Ilan po? Kahit nasaan man tayo, no, talagang hindi siya nawawala. Sige, Raquel. Sa akin po yung sa una yung love. Yung category po ng pag-ibig ng Panginoon. Kasi sa English language, love. So parang yun yung pagkakaunawa natin. Yun pala merong agape love. Yung pag-ibig ng Panginoon na medyo hindi natin kayang intindihin kasi anong klaseng pag-ibig yun na hindi nakadepende sa kahit na anong ginagawa natin. So, yun madalas yung love na hinahanap ng tao para sa mga kapartner nila. Normally, yung mga gusto nilang makasama, yung unconditional love, na kay Lord lang pala talaga sana natin makikita. So, yun sana maraming makaalam nun para ma-rest na yung paghahanap nila. Amen. Meron pa po gusto mag-share? Si Mami. Ang attributes po ng Diyos na aking napatunayan at naranasan ay ang kanyang goodness and faithfulness po sa aking buhay. Nung nakaraang pong May, ay yung kung natatandaan po nyo yung Mother's Day na ako po yung nagsalita. Mula noon ay hindi na ako ngayon na lang ako nakabalik dahil may nangyari po sa akin na akala ko po ay time ko na para sa Panginoon. Pero napakabuti talaga ng Panginoon dahil ako po ay 5 araw na nasa emergency room dahil sa aking complicated UTI at saka sa acute kidney injury po. Itong aking kidney disease ay noong 2009 pa na ang ina-advise sa akin ng doktor ay magpa-shockwave o kaya magpa-opera. Pero pinili ko po ang uminom ng gamot. At nakaraos naman po. At nung dumating naman po yung pandemic, 2020, ako naman po ay nag-50-50 dahil din po sa kidney. Pero napakabuti po talaga ng Panginoon. At doon ko talaga naranasan na meron pa siyang purpose sa buhay ko kung bakit nakalampas ako doon. Talagang meron siyang gusto pang ipagawa sa akin, ba't hindi pa niya ako kinukuha. Kaya yung kabutihan at katapatan ng Panginoon talagang nadama ko. Ito naman pong nakaraang May, akala ko naman po, sa kidney ko rin po ang dahilan. Kaya po ako ay na-emergency. At salamat sa Panginoon dahil yung mga anak ko naman po ay, aking mga apo ay talagang hindi naman nagkulang para ako po intindihin. At ang panalangin ko po, Lord, kukunin mo na ba ako talaga? Yung ganon. Nagkataon pong ang aking isa pong anak pauwi, babalik bayan po, galing po ng US. Kaya po ako hindi po sa aking kidney kasi gusto kong pagdating niya, okay ako. Wala ako sa ospital. Baka mamaya pagdating, nandun ako sa ospital. Pero nakita ko po talaga yung kabutihan ng Panginoon. Bago po siya dumating, itong May, na-ospital nga po ako. At talaga po yung mga dapat sigurong maayos sa aking katawan, ay inano ng Panginoon. At ilang years din po kami hindi nakita ng aking anak, kanyang pamilya, at nakita ko na lang aking mga malalaki na po. Pero salamat sa Panginoon, kami po ay nagkaroon ng reunion, kami nagkausap, at talagang nagkaanuhan po kami. Ang panalangin ko lang po, ang aking anak sana pong yun, ang aking panganay ay lalo pang lumapit sa Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa aking mga anak at sa aking mga apo, na meron din dito po hindi kasama, minsan ng Sunday, ipag-pray niyo po na kami ay lalong maging malapit sa Panginoon. Kasi alam ko, kaya siguro hindi pa ako kinukuha ng Panginoon, meron pa siyang purpose para sa akin. Kaya yung kabutihan, ang
at ang katapatan ng Panginoon ay talagang mararanasan mo kung tunay na may relasyon ka sa Kanya. Salamat po. Pwede bang lakasan natin para sa Panginoon yung mga nadidinig natin? Nakatangian na pa. Malakas sa palakpak po para sa ating Panginoon. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Amen. Meron pa po bang pahabol? It's 5:35 na po. So, thank you po. So, magiging ganito po ang ating format ng ating Sunday. Maliit na sermon, pero mas nakaka-fellowship po tayo, di po ba? Kahit pa paano yung mga nahihiyang mag-testimony, makikita natin dito po nakakapagsalita sila out of our sermon. Okay po? So, magandang gabi po sa inyo. Huwag muna kayo aalis kasi po ang last part ng ating pagsasama ay may merienda po tayo. Okay po? Sige po, pwede po ba tayong magsitayo ulit at kantahin po natin ang Halina't Purihin ng Diyos. Halina't purihin ng Diyos. Halina't purihin ng Diyos. Kapapala niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Sa ipasalamat. Halina't purihin ng Diyos. Papala niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan nagmamahal. Halina't ay pasalamat. Dakilang Diyos, dakilang Diyos at Panginoon. Hari ka sa lahat ng panahon. Ngalan mo, ikaw lamang ang sasamba. Ikaw lamang ang sasambahin. Ikaw lamang ang sasambahin. Ikaw lamang ang sasambahin. Ikaw lamang ang sasambahin. God bless po. See you next Sunday. Pwede po ulit tayo makaupo as binigay po niyo.